Magandang araw mga katropa. Ako nga po pala si Edza, ang inyong tagapaghatid ng maiinit na tsismis mula sa mga balitang napapanahon. Ito ang aking imamarits ngayong araw. Kasya na daw ang 64 pesos sa pagkain ng isang tao sa isang araw. Talaga ba? 64 pesos, may almusal, tanghalian at hapunan ka na. Aking napanood sa balita na hindi ka na itinuturing na food poor kung ang iyong pang-araw-araw na gastos sa pagkain ay lumampas sa 64 pesos. Ito daw ang datos mula sa National Economic and Development Authority o NEDA. Ayon sa balita, kinwestiyon ni Senator Nancy Binay si NEDA Chief Arsenio Balisacan sa ginanap na Senate Panel on Finance hearing sa panukalang pambansang budget para sa taong 2025 tungkol sa kung paano ikinakategorya ng bansa ang mga Pilipinong tinuturing na food poor. As of 2023, a monthly food threshold for a family of 5 is 9,581 pesos. That comes out to about 64 pesos per person, sabi ni Balisacan. Tinanong ni Senator Binay kung ang 64 pesos ay kasama na ang 3 pagkain kada araw. Sumagot si Balikasan ng yes. So parang lumalabas ho 20 pesos per person per meal, and sabi ni Senator Nancy Binay. Ayon sa tagapangulo ng NEDA, pinapanatili ng pamahalaan ang isang constant na antas ng kontrol upang bigyang daan ang bansa na tiyakin ang bisa ng mga patakaran at hakbangin ito sa pag-iwas sa kahirapan. Si Senator Grace Poe, ang tagapangulo ng panel, ay nagsabi na ang ilang mga bagay ay kailangang baguhin, tulad ng kung paano kalkulahin ang threshold ng kahirapan at na maaaring hindi na ito workable. Sa aking pananaw at posible ng nakakaraming Pilipino, ang pahayag na ito ay tila hindi nakaugnay sa realidad ng inflation at pagtaas ng halaga ng pamumuhay. Ang paniwala na ang 64 pesos ay kayang magsaklaw ng 3 pagkain sa isang araw ay tila hindi makatotohanan dahil maging ang mga pangunahing pagkain ay naging mas mahal. Para sa marami, ang halagang ito ay hindi sapat upang magbigay ng mga masustansyang pagkain na nagbibigay diin sa lumalaking agwat sa pagitan ng mga mayayaman at ang mga ordinaryong tao. Kung 5 kayo sa pamilya, ang hirap na pagkasyahin ng 500 pesos sa palengke sa isang lutuan ng ulam pa lang. Ito ay kung nais mong masustansya ang inyong kakainin. Ibang-iba na ang presyo ng karne, bigas, gulay ay iba pang mga sangkap kumpara noong 10 taon na ang nakaraan. Ilagay sa comment ang inyong opinyon. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe.